Good day mga idol. Bali, ito na yung ating day 26 hanggang 30, no? So, 5 days na patuka. Naipakita ko na sa inyo yung day 1 to day 15 at saka yung day 16 hanggang day 25. Ngayon naman, day 26 hanggang 30. Final feeding. So, ito yun mga idol. Bali, ito yung ating patuka nila, no? Ngayon, kukuha lang ako ng isang spoon nito, yung isang scoop ng 40. So, magbibigay tayo isang ganyan. Tapos, yung mais natin, yung isang takal nito, ay ito ay niluto natin. Niluto yung mais. Isang takal ito niluto. Ano idol pang day 26. Tapos, yung isang itlog, saktong-sakto yung sa 5 manok, no? Yan. Pang 5 manok yan. Ayan. So, ito na. Bali, isang takal lang ng isang stag. Isang ganito lang. Sa 5 stag na inahanda. Isang itlog. Tapos, isang mais na niluto natin. Nilaga natin. No? Pinalambutan natin. Dahil kailangan natin palambutan na dahil wala na silang activity, panin lang sila palakad, pailaw, ganyan. Dahil kailangan natin mas mabilis nilang malusaw yung kanilang kakainin. So ngayon, inalis ko na yung baka na tinatastings natin. Wala na yun. Kasi 10 days lang yun ibibigay. Tapos, ito na. Magbibigay na tayo ng yung kaunti na lang ito na. Konting-konti na lang. Yan. Tapos yung ating dati isang spoon, no? Isang spoon ang binibigyan natin. Ngayon kalahati na lang. Kasi lilima na lang yung ating kandidato, no? Yung mga napili. Saka yung ating yung ating oatmeal. Yung buo na oatmeal. Gagawin natin 2 teaspoon mga idol, 2 teaspoon. Dahil yung oatmeal, siya yung sisip-sip ng tubig sa katawan ng ating mga manok. So, ito lang mga idol. Wala na yung dextrose powder mga idol. Wala na yun dahil naka 25 days na sila. Hindi na kailangan sa loob ng 5 days yun na bago day of the fight. So, ito lang yung mga idol. Wala na yan. Nung day 1 to 15 may dog food tayo. Tapos yung Bitmin. Pagdating ng day 16 hanggang 25 wala na yung Bitmin, wala na yung dog food. So ngayon, nilagay tayo ng baka ng 16 to 25. Ngayon naman, wala na tayong baka. Ganito na idol. Kumbaga yung katawan nila ngayon ay pipigain na natin mga idol, pipigain na natin. Kung ang manok natin ay tumitimbang ng 1.9 bago mag 29 day 29 yung manok natin kailangan na sa mga 1.8 50 na lang. So tatanggalin natin yung 50 50. So malaking bagay yun. Yung oatmeal kaya magbibigay nung sisip-sip ng ating tubig sa katawan ng ating manok. So dahil sa 5 stag to, magbibigay lang tayo ng isang kutsarita na platinum pellet. Isa lang yun. Yung platinum pellet, siya naman ang mag-absorb din ng moisture ng katawan ng ating mga stag na ipapahinga. So kasi yung ating stag is nasa point na magpapahinga na sila. So ayan na mga idol. Tuyo din to mga idol, wala itong moisture na masyado. So ayan na yung ating papatuka. Ngayon, ang dadagdag lang natin mga idol, itong Yakult, no. Maganda ito sa Yakult, binasa ko. Maganda dahil yung ating mga stag ay pahinga na. So kailangan nila ng Yakult nang mabilis silang ma-digest yung kanilang pagkain. Dahil wala na silang activity mga idol eh. Kanina sila lakad, laypin, palipat-lipat sa tipi, ganyan lang. So sa 5 stag, bibigay ako ng 2 teaspoon.
So yan, teaspoon, no? Napakabango mga idol. Ang bango ng kanilang pagkain. So ito na. Ito na yung pagkain nila. Malambot na lang itong kainin dahil yung mais, yun ang kailangan nila ng energy, no? Alam naman ng lahat ng mga magsasabong kung gaano kaganda ang mais, no? Kaya lang sa akin 5 days yung mais na to ay niluluto ko na dahil gusto ko yung mais natin ay malambot, no? Madaling malusaw, hindi may stress yung ating mga manok na na kinukondisyon na malapit nang iilaban. So ito na idol, ito na yung feeding nila. Bali dati nagbibigay tayo ng mga 40, ngayon naman mga 35 na lang ibibigay natin. So nagbawas na tayo ngayon, bawas na. Dahil nagbawas na tayo, kailangan na nila ng pahinga, hindi na kailangan ng mas madaming pagkain. Hindi naman to papayat mga idol so titimbang natin ulit. Yan, titimbang natin ulit yung pagkain nila. Ayan, 25 mga idol. Bawas tayo ng 5 naman, 5. So heto na yung pagkain nila na ipapakain natin ngayong umaga hanggang day of the fight. Ito yung pasas pa din, meron pa din tayo binibigay na toppings, no? Tatlong piraso lang na pasas ang ating pinatoppings sa ibabaw. Yan mga idol, tandaan nyo ito mga idol, maganda ito. Hindi man tayo big time na magsasabong, dumating man tayo na lumaban tayo sa mga big time na nagmamanok, yung ating pinapakain hindi naman kakaiba sa kanila, no? Mas maganda yung ating binibigay na pagkain. So ito idol, bali hindi pa natin tinanggal yung red shell, no? May red shell pa din to. Yan, toppings na sa ibabaw. Yan, toppings sa ibabaw. So yun lang. Nawala na ang dog food, nawala na ang yung laman ng baka, tinanggal natin, saka yung kanin na isang kutsarita, tinanggal na din natin yun. Wala na yun. Bali dito sa pagkain nito, ito na yung mag-absorb ng tubig sa katawan ng ating mga manok, na dahan-dahan na papagaanin natin hanggang sa makakuha natin yung tamang timbang na gusto natin sa kanila. So yun lang mga idol. Siya nga pala, sa day 29, yung Yakult na nilagay natin idol, ito, paalala ko lang sa inyo. Kasi yung Yakult na to, maganda itong mag-digest sa katawan ng bituka ng ating mga manok. Pagdating ng 29 hanggang 30, day of the fight, wala na tayong Yakult. Aalisin nyo na to. Wala na, tatanggalin natin Yakult, tatanggalin natin yung mga Cerelac na to. Tanggalin natin yan, wala na yan. Kung hindi, 29 hanggang 30, day of the fight, ang ibibigay natin ay yung mais na niluto natin, tapos yung itlog na nilaga. Yun lang idol, sapat na ating ipapakain sa ating stag pagdating ng laban. So sana idol makatulong sa inyo at subukan niyo at ito ay the best sa ating panlaban, at tingnan natin kung saan naabutin yung ating laban sa August 30, yung ating kung ito ay ipapalo sa ganitong sistema. So ayos ba mga idol? Magandang umaga sa inyong lahat mga idol. Bali ito ang inyong likod, si ating kapanilok, no? Nagbibigay ng counting tips kung makakatulong sa ating mga tulad natin na mga maliit na nagsasabong. So ang aking feeding naman ay hindi naman din halos nakakaiba sa kanila.
at nagbibigay tayo ng kung ano yung ating ginagawa dito sa pagkondisyon sa ating mga panlaban ay binabahagi ko sa inyo at baka makatulong din sa iba. So yung una kong segment na pinakita, yung day 1 to 15, yun yung may dog food pa, tapos may mga vitamin. So after 15 days tinanggal natin yung dog food at saka yung vitamin. Tapos pangalawang segment natin, yung 16 days to day 25, yung naglagay naman tayo ng topping sa ibabaw ng baka, no? Yung laman ng baka, yung mga giniling na baka, no? Konti-konti lang yun. So nagbigay tayo yan dahil kailangan ng manok ay yung mataas na protina, no? Kailangan may tumaas ng protina ng kanilang pagkain. Tapos ngayon, ito yung huling segment ko, day 26 hanggang day 30, kanilang feeding, at ipinakita ko naman sa inyo kung paano yun ginawa. So tinanggal ko na yung laman ng baka, tinanggal ko na yung kanin, tinanggal ko na yung dextrose, no? Kasi yung dextrose powder na yan, idol, sa 5 days hindi na kailangan ng manok natin yan, hindi na kailangan, dahil nagbigay ka na sa loob ng 25 days na naka dextrose powder yung pagkain. So ang kailangan mo na lang ngayon ay energy, ano, sa ating mga istag. Kukunin natin yon sa mais naman. So yung mais natin ay nag 50-50 na tayo ngayon sa loob ng 5 days. 50-50 na siya. So yung dinagdag ko naman, nagbigay naman ako ngayon ng Yakult, no, dahil binasa ko ang ganda ng Yakult, nakaka-digest siya agad ng madali ang kanyang panunaw, no? Mabilis. Dahil yung ating mga istag ay hindi na natin ginagalaw ito. Hindi na sila kumakaskas. Hindi na sila kinakahig. Kumbaga sila palipat-lipat na sa fly pen, sa palakad, pailaw. Tapos, maaga pa lang, sa day 10 pala, 10 days bago ang laban, yung ating mga istag ay dahan-dahan na natin silang nilalagay sa folding. Nang sa ganon, yung ating mga manok na ikikiping, hindi sila manibago sa folding, no? Pagka ikikiping mo sila, kailangan gawin natin yan, mga idol. Hindi yung magkikiping ka kung kailang yung 3 gabi na matutulog sila, doon ka lang magkikiping. Napapansin nyo, idol, yung mga manok natin minsan namumulok sila, no? Yung bang ayaw ng manglaban kasi naninibago sila sa bahay ng kanilang kulungan. So dahil hindi natin sila sinanay sa ganun, so yung manok natin talagang aabot sa puntong ganun. At may manok naman na akala mo sanay na. Minsan naman ako ay nasubukan ko, idol, nung nagkikiping na ako, hindi ko sinong ginagawa yun, no? Pag nilagay ko ganun yung manok ko sa loob ng folding, at pagbukas ko biglang lumulundag kasi ayaw niya, hindi siya sanay dun sa loob ng folding, na hindi mo agad pinakilala yung folding na kung paano sila ipahinga. Ang ginagawa ko dyan, kahit 2 weeks bago ang laban, ilagay mo na agad sila sa folding. Pagka alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali, ilagay mo lang sila doon sa loob. Rotation sila kung kakaunti ang folding mo, kung anong gawin mo doon, rotation. At least 10 to 12, may 2 hours sila sa loob ng folding hanggang sa dumating ang keeping. Hindi naman ninibago yung ating mga manok na ipapahinga. Sila, iipot na sila ng maganda sa loob ng kanilang folding. Kadalasan kasi pagka nakikiping ka na, yung manok nag-hold ng nag-hold ng moisture sa kanilang katawan, no? Ayaw nilang ilabas yung kanilang dumi. Hindi, kinikip lang nila, ayaw nilang ilabas yun kahit na buong maghapon. Mapapansin mo, pag silip mo sa loob ng folding, walang ipot kahit isa. So yun nang may iwasan natin yon, kahit mga 2 weeks gawin na natin yun, mga idol. Sanayin na natin ang ating mga manok na ilalaban na kinikiping natin sila ng 8 to 10, ganyan, o kaya 10 to 12, at least ikikiping mo sila, sinasanay na natin sila sa kanilang pahingahan. So ang benepisyo nun, maiwasan natin ang pamumulok, yung pulok nila ay tumataas, yung niminipis ng liig, nagiging duwag. Dahil
hindi nila sanay yung ganong klaseng kulungan, no? At saka yung iwasan natin yung nagwawala sila sa loob, no? Nagwawala yan, hindi mapakali. Hindi nila alam kung paano gagawin sa loob ng kulungan. Kasi tingin nila sa kanilang bahay na ganyan, sa kulungan na ganyan, ay hindi sila komportable. Kasi hindi natin sinanay noong bago pa lang sila i-keeping. So, isa pa yon sa magandang benepisyo mga idol, no? At saka pag binuksan mo yan, pag ang nasanay na stag o kak na manok na maaga mo sinanay sa folding, sa keeping, pag bukas mo, hindi yan lulundag. Napansin mo yan, idol. Hindi na siya lulundag. Kumbaga, komportable na siya. Pag kinuha mo, dahan-dahan, okay. Pag binaba mo siya, hindi siya nagwawala kasi sanay na siya. No? So, yun ang isa pang mga tip na pwede kong ibahagi sa inyo mga idol na baka makatulong sa inyo. Subukan nyo mga idol. At titiyak ko sa inyo, yung sinasabi ko sa inyo ay tama at makakatulong sa ating mga kapwa natin na mga backyard lang. No? Ito naman napupulot din natin sa iba at ina-accept natin yung kanilang mga tip din. No? Kailangan tayo ay magsaliksik sa ating mga kapwa, mga big time na mga magsasabong, yung mga hinahanga natin. Pulutin natin yung kanilang ginagawa. At pag pinulot mo, i-apply natin sa ating manukan kung paano ito gagawin. At ito naman din ay makakatulong sa atin kahit tayo small time lang. Pag dumating yung time na baka makabangga natin sila, yung mga malaking farm dyan, no? Yung manok natin ay hindi tayo kakabahan. Saka yung manok natin, papalo yan. Tinitiyak ko sa inyo yung mga idol. Kung ina-accept natin na tayo namumulot ng mga kaalaman, kahit na small time lang yung natulad ko, small time, at may mapulot kayo ng kaunti, pwede yung kuhanin, i-apply ninyo sa inyong manukan, sa inyong hinahanda. Hindi naman to masama, no, na pumulot tayo ng ating mga may apply, makakatulong sa ating mga panglaban. So, ganun lang yan mga idol. So, isa yun sa tip na aking ginagawa. Sa ano pa pala, may isa pa akong ginagawa mga idol. Yung manok ko, 2 weeks na yan, ginagawa ko yung pinapahamugan ko na yan sa umaga. Patapos ko yan titimbangin ko muna sila idol. Tapos, ilalabas ko na sila sa tepe. Hayaan ko lang sila doon sa tepe hanggang sila yung kumain. Pagkatapos nilang kumain, medyo ilalagay ko na uli sila sa fly pen. Ipa-fly pen ko na sila hanggang sa palipat-lipat. Tapos palakad sa tanghali. Ganun lang ginagawa natin. Tapos sa umaga, magpailaw ka, palakadin mo sila. Nung masanay sila sa lupa na lumalakad. Nang hindi, pagdating nung day of the fight, andun na sila sa ruweda, yung manok mo, inabutan ng dilim, napapansin mo yung manok mo tumitingala, naghahanap ng hapunan. Tinga-tingala, gusto niya humapon. Wala siya sa focus ng laban. Wala siya sa focus doon. Pagka gano'n ang manok mo, tumitingin sa taas ng tungtungan, hindi niya alam yung kalaban niya, papalapit na at pinalo na yung manok mo. So, yun na. Wash out na yung ating pamusta, no? At saka ang pamusta, ang pagsasabong, hindi yan nakukuha sa laki ng pusta, mga idol. Kung pumusta ka ng mga 220, sa tingin mo, 220k, ang manok mo panalo na. Hindi, idol. Dahil ako, subok ko na. Ang minimum sa huling laban ko is 10k lang ako. Ang kalaban ko 200,000. Taga Pampanga yung kalaban ko mga idol. Pero kita naman ninyo bakit kinaya ng manok ko. Konti lang naging sugat niya. So nakapost yun sa aking FB page sa may comment section na lang. Dahil si Meta, pinagalitan tayo, ayaw niya tayo na mag-post sa mismong ating Facebook, no? Facebook page. Nagpo-post lang tayo hanggang sa comment section na lang. Doon ko na lang nilalagay mga idol. So, sana yun idol makatulong sa inyo at makapagbigay ng kaalaman uli, ano? At huli pa, ipapaabot ko uli sa inyo, konting paalala, yung day 29 ko hanggang day 30, inaalis ko na yung oatmeal, inaalis ko na yung red cell, inaalis ko na yan, wala na yung ano pa yun, basta ang naiwan na lang doon ay yung wala na yung Yakult, wala na yung Cerelac, wala na yan.
Ang binibigay ko lang nun idol ay yung mismong mais. 100% na mais yun na cook, ano? Cook yun. Tapos, lagyan ko lang ng itlog na nilaga. At ang nilaga idol, na itlog, kailangan lutong-luto. Huwag kang maglalagay ng itlog na yung hilaw, no? Hilaw ang itlog. Kasi kung hilaw ang itlog ang ibibigay mo sa manok, baka hilaw din ang palo na ibigay sa inyo ng ating mga manok, no? Kaya pag nagbigay tayo ng itlog, kailangan lutong-luto at sapat na yon. Kahit na pakunting-kunti na lang ang pagkapainom diyan, kaunti-unti na lang. Kung pinipiga na natin. So, bigyan mo ng mga 3 dips, 2 dips. Sapat na yon idol kasi yung ating mais na niluto ay malambot na. So napakabilis na yon i-digest. At ang itlog ay may tubig. Sa loob yan, may tubig na yan. So hindi mo na kailangan magpainom, no? Nasa tubig na, nasa itlog na puti na. Andun na yung moisture na kailangan ng manok. So, hindi mo na kailangan painumin pa ng madami yan. Tama na yung mga 2 dips, 3 dips, ganyan, okay na yan. Pag nagpakain tayo. So, sana, idol, nakatulong sa inyo ang aking last segment ng video ito na makatulong sa inyo. At tingnan natin yung aking laban sa August 30. At ito naman yung aking ipapakita sa inyo. Kasi ang ginawa natin ay nakikombine tayo sa ating kaibigan dito, sa ating kaibigan sa kabilang kapitbahay. So, 2 sa akin, 2 sa kanya. So, 4 yun. 4 na stag kasi yung kailangan. Tapos, tumawag yung ating kaibigan sa Nueva Ecija at gusto ding makikombine. So, dapat yung ating 4 solo natin. So, tayo naman napagbigay, no? Hindi tayo madamot, no? Nakikombine sa atin, 2 uli sa akin, 2 uli sa taga Nueva Ecija. So, ang lalabas, 2 ang ating entry, no? 2. So, pag 4 sa akin, tagalawa sa kaibigan ko, saka sa Nueva Ecija. Yun ang ating may laban. Sana matuloy yung taga Nueva Ecija kasi mukhang nagano pa. Mukhang yung isip niya is pabago-bago. So, good day mga idol. Sana makatulong sa inyo aking video tips na ginawa ngayong umaga. Ayos ba mga idol?